Kami po ang staff ng bar at inutos po sa amin na paliguan kayo at pagkatapos ay sabayan niyo si Sir sa breakfast. May malagang pag-uusapan daw ho kayo. Sumunod si Shane pero siya ang naligo mag-isa at inalalayan na lamang siya sa pagsusuot ng puting bestida at doll shoes na pinabili na Mr. Chu sa kanya. Pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto at lumapit sa lamesa kung saan ay naghihintay sa kanya ang maraming pagkain at sa Mr. Chu na nakangiti sa kanya. Matipid lang siyang umiti pabalik at saka umupo. Kumain ka, Shane? Galak na sabi ng matanda at pagkatapos nilang kumain ay saka na nagsalita si Mr. Chu sa pinaplano nito. Pinimbestigahan kita at mas lalo nakakalungkot ang iyong buhay. Kaya heto ako ngayon at gusto ko tang tulungan na baguhin ang takbo ng iyong buhay. Formal na saad ng matanda. Ano pong ibig ninyong sabihin? Naguguluhan tanong ng dalaga. Ako ang magbabayad kay Mr. Jing at kukunin ko rin bilang driver ang ka-live-in partner mo ni Ricardo. Nagkwento niya sa akin na marunong siya magmaneho. Pero huwag ka mag-alala. Hindi na kayo magkikita pang muli ni Cardo dahil sa anak kong babae magtatrabaho si Cardo. Habang ikaw, gusto ko mag-aral ka. Kukuha ko ng pinakamagaling na teacher sa buong mundo upang matutukan ka. Alam mo, ang pinaka-importante sa mundo ay dapat marunong ka magbasa at magsulat. Dahil kahit ano magiging kapalit ng pagtulong mo. Agad na pinutol ni Shane ang matanda at agad niya itong tinanong. Be my wife. Prangkang sagot ni Mr. Chu, kaya nagulat si Shane sa sinabi nito. May sakit ako. At ang sabi ng doktor ko ay mahaba ng 1 taon. Gusto ko sulitin at maging masaya sa buhay na mailalagay ko dito sa mundo. Marami akong ari-arian at bibigyan kita ng mana kapag sa uling hininga ko ay nasa tabi kita. Bibigyan kita ng 2 linggo upang makapagdesisyon at pumapayag ako. Sagot agad ni Shane na hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Nang araw ding iyon ay dinala ni Mr. John dalaga sa mansyon nito sa Laguna. Halos mahilo si Shane sa laki ng mansyon na matanda at hindi niya akalain na dito siya titira na ito ang panibago niyang buhay. Napabuntong hininga si Shane. Baka si Mr. Chu na ang sagot sa matagal niyang pinapangarap. Ang mag-aalis sa kanya sa putik. Ang magpapalaya sa kanya sa mapanakit na si Cardo. Sa tansya niya ay mabuting taong matanda dahil hindi nito pinagsamantalahan ang kahinaan niya. Pagod na rin siya sa kinagis ng buhay. Simulat sa pool ay laman siya ng bangketa at tagasalo ng mga kamao ni Cardo. Hindi na niya iisipin kung saan siya titira at hindi na siya matutulog na iniinda ang kalam ng sikmura. Subalit, ang magandang inaakala ng dalaga ay kabaliktaran sa buhay na ipinangako sa kanya ni Mr. Chu nang muling nag-cruise ang kanilang mga landas nila at ni Ryan Chu. Ang lalaking gusto siyang silaban sa apoy. Dad, who's with you? Sabay silang napalingon sa lalaking sumalubong sa kanila at halos malaglag ang panga ng dalaga habang ang binata ay salubong ang mga kilay at halos lamunin siya sa galit ng itsura nito. Hindi niya sukat akalain na anak ng matanda ang binata. Ang buong akala niya ay magiging maayos na ang lahat ngunit panibagong kalbaryo ang susuungin niya sa kamay ng binata. 1 linggo nang nakatira si Shane sa mansyon ng mga Chu at walang araw na hindi siya nilalait ni Ryan. Kahapon lamang siya nakapagpahinga sa pangungutya nito dahil sununtok ito ng ama at pinalaya sa mansyon. Hindi naman niya masisisi ang binata dahil may lamat na talaga ang tiwala nito sa kanya dahil sa masama niyang background. Pero ipinakita niya sa matandang Chu na nagbago na siya at hindi na kailangang masilaw sa pera. Napag-usapan na rin nila ang nalalapit nilang kasal kahit na makailang beses na tumanggi ang dalaga dahil pinangako niyang mananatili siya sa tabi ng matanda hanggang sa huling hininga nito. Pero nagpupumilit pa rin na matanda. Sesyo in love na umano ito sa kanya at gusto nitong maikasal na masaya na hindi napipilitan lamang. Ayon pa sa kwento ng matanda ay arranged marriage lamang ito at nang yumaong asawa kaya pinipilit siya nitong maikasal sila kahit sabihin pampeke lamang. Are you excited, darling? Dawindang si Shane dahil sa paghapit nito sa kanyang bewang at talagang naiilang siya dahil halos lolo na niya ito kung sakali. Hindi ako excited. Prang kanyang sagot at imbis na madismaya ay napangiti lamang ang matanda. I know, and I understand. Huwag ka mag-alala. Peke lamang magiging kasal natin pero sa ngayon, pupunta tayo sa mall at pumili ka na lahat ng gusto mo. Nakangiti pa rin saad ng matanda at giniya siya patungo sa sasakyan hanggang sa dinala sila sa isang mall at nakahawak ang matanda sa kanyang bewang habang naglalakad sila sa loob. Kaya naman ay hindi nakaligtas sa mga mapanuring mga mata ng tao ang dalaga. Pero hindi ito alintana ng dalaga. Kung sa pagnanakaw nga hindi niya ikinahiya, ito pa kaya
Ang husgahan siyang mukhang pera, totoo naman. At bakit niya pa itatago? Good afternoon, Sir Chu. Pagbati ng mismong manager at napataas ang kilay nito ng mabalingan ng dalaga. Good afternoon, ma'am. Sunod na pagbati nito kay Shane dahil binantaan na Mr. Chu ang manager na hindi nito pinansin ang dalaga. I know what will suit such a beautiful woman like her, sir. I will take care of her, and I will make sure that she enjoys shopping. Nakangiting sabi ng manager at tinawakan sa kamay ang dalaga. Hindi ako papayag na hindi niya ako kasama. Magiging asawa ko na siya, bukas. Kaya ngayon pa lang dapat ko na siya protektahan. Tura ni Mr. Chu dahil magmula kanina nang pumasok sila ay ang mga mata ng mga kalalakihan ay nakatingin kay Shane at baka maagaw pa ng mga ito ang dalaga. Kaya sa huli ay sunod lamang ito ng sunod na kahit na iniinda na nito ang mga tuhod sa pasikot-sikot ay nanatili lang itong nakangiti. Puno ang dalawang sasakyan ng mga gamit na nabili ni Shane at dahil sasabik siya sa magagandang kagamitan ay halos maubos na niya mga damit, sapatos, bagat kung ano-ano pang nakikita ng kanyang mga mata. Wala namang problema doon dahil si Mr. Chu mismo may-ari ng mall. Have you enjoyed, my lady? Nahirapan tanong na matanda sa kanya na makauwi sila ng mansyon. Oo, akala ko hanggang pangarap ko na lang ang ganitong buhay. Ang mga ganitong kagagandang mga kagamitan. Nakangiting sagot ng dalaga kaya mas lalong napangiti ang matanda dahil napasaya niya ito ngayong araw. Excuse me sir, ito na hong gamot niyo. Sigit ng nurse na may dalang platito kung saan ay nandoon ang 5 iba't ibang mga gamot na maintenance ng matanda at isang baso ng tubig. Kinuha naman agad ni Shane ang baso at tumulong siya na painumin na matanda ng gamot. Pagkatapos ay inalalayan niya itong makahiga. Kinumutan niya hanggang dibdib nito at nang aalis na sana siya ay nahawakan ni Mr. Chu ang kanyang kamay. Excited na ako para bukas. Wika ni Mr. Chu pero hindi nagsalita si Shane hanggang sa binitawan na nito ang kanyang kamay. Lumabas na siya ng silid na matanda at nagtungo na sa kanyang kwarto. Ngunit pagbukas niya ng pinto ay tumambad ulit ang binatang si Ryan na ang buong akala niya nandoon na ito sa Amerika dahil pinapunta ito ng ama upang asikasuhin ang mga negosyo. Masaya ka na ba? Dahil nakukututan mo na ang ama ko? Kung kulang pa iyan, sabihin mo sa akin ngayon din. Dahil bibigyan kita ng tseke, layuan mo lang ang ama ko. Pagbabanta nito sa kanya pero hindi natinag ang dalaga. Bakit ko naman yun gagawin? May usapan kami ni Darling at wala ka na doon. Tanggapin mo na lang na magiging asawa ko ng ama mo at stepmother mo ko. Magiging nanay mo na ako. Sagot ng dalaga kaya umigting ang panga ng binata dahil hindi niya masikmuran sinabi nito. Isa pa, bariya lang makukuha ko sa'yo kaysa sa ama mo. Di hamak na mas mapera sa Darling kaysa sa'yo. Anak ka... Hindi na natapos ng dalaga sasabihin dahil mabilis siyang nalapitan ng binata at hinawakan ng mahigpit sa leeg. Kaya hindi siya makahinga dahil sa higpit ng pananakal nito. Hindi mo alam ang sinasabi mo. At itong tatandaan mo. Hanggat nabubuhay ako, ni Singkunduling ay wala kang mahihita sa ama ko. Tandaan mo iyan. Mariing pagbabanta ng binata, saka siya pabalang na binitawan. Kaya natumba si Shane sa paanan nito. Papunggak-punggak siya dahil parang umatras ang kanyang dila, kaya hindi na namalayan ni Shane ang paglabas ni Ryan sa kanyang kwarto. Kinabukasan ay maagang naghanda ang mga kasambahay sa mansyon dahil ngayon ang araw ng kasal ni Shane at ni Mr. Chu. At mabibilang lang sa daliri ang mga imbitado dahil sekretong kasal lamang ang magaganap. Sa tulong ng mga makeup artist na kinuha ni Mr. Chu ay naayusan sa Shane kung saan ay litaw o malalaki niyang dibdib na mas lalo nagpalabas sa taglay niyang kagandahan. Kulang ang salitang maganda para sa matandang si Mr. Chu dahil ang dalaga ang pinakamaganda na nakilala niya sa buong buhay niya. Ngunit kabaliktaran naman iyon para sa binata na nakatayo sa malapit sa bintana habang umiinom ng wine. Lahat ginawa niya upang pigilan ang pagpapakasal nito sa babae. Ngunit ayon sa ama ay walang silbi ang pera kung hindi naman siya liligaya. Kaya sa huli ay hindi na siya kumontra at pinagbigyan na lang ang ama sa kahibangan nito. Mabilis na lumipas sa mga oras at natapos ang seremonya na kahit anino ay hindi man lang nagpakita ang anak nitong si Ryan. Hanggang sa nagsiuwian ang mga bisita ay hindi lumalabas sa kwarto ang binata. Darling, tabihan mo ako matulog. Wika ni Mr. Chu na makapasok sila sa kwarto at naroon na rin ang mga gamit ni Shane dahil sa isang kwarto na lang sila.
Nang mahubad na ni Shane ang damit pangkasal ay nahiga na ang matanda at ngumiti lang ito sa kanya. Ang buong akala niya ay gagalawin siya nito ngunit hindi nangyari. Ani pa na matanda ay hindi naman porket pinakasalan siya nito ay ikakama na siya dahil matanda na siya at masaya na siyang makatabi ang asawa sa kama. Lumipas pa mga araw at medyo nakakasanayan na ni Shane ang paninirahan sa mansyon. Nagsimula na rin siya mag-aral pero hindi niya pa rin nakukuha ang pagsulat ng kanyang pangalan at magbasa dahil maldita ang nagtuturo sa kanya na madalas ay sinasabihan siya nitong bobo kaya siya na mismo ang sumusuko. Isa pa mapero na siya dahil binigyan na siya ng pera ng kanyang asawa. Kaya para sa kanya hindi na kailangang mag-aral dahil kahit wala siyang trabaho ay buhay na siya. Kasalukuyan siyang nasa banyo dahil sumakit ang tiyan niya, kaya hindi siya makatulog hanggang madaling araw. Sinabay niya na rin ang pagligo kaya binuksan niya ang shower at nag-enjoy sa tubig. Paglabas niya ay halos madilim ang kanyang paningin na makita si Mr. Chu sa sahig na duguan at nakatusok pa ang patalim sa puso nito habang namimilipit sa sakit. Tumakbo si Shane at binunot ang patalim sa katawan ni Mr. Chu. At napapaluha si Mr. Chu nang tingnan siya. Nahawakan pa nito ang kanyang mukha kaya napunta ang dugo sa mukha ni Shin. Love him. No matter what happens, please. Choose him. Ito ang muling habilin ni Mr. Chu na kahit hindi maintindihan ng dalaga ay tumangutango siya. At sa huling sandali ay niyakap niya ang matanda dahil ito lamang ang taong nagparamdam sa kanya ng pagmamahal at respeto. What the fuck? Dumagundong ang boses ni Ryan na maabutan sila sa ganoong tagpo. At nang mag-angat ng tingin ng dalaga ay nagliliyab sa galit ang mga mata nito. At sa kamay ni Shane nakatingin, nahawak niya ang patalim at agad niya itong binitawan. Hindi! Hindi! Nagkakamali ka ng iniisip! Umiiyak niyang sabi, pero hinawakan lang ni Ryan ang buhok niya at galit siyang inihagis sa gilid. Sa sobrang bilis ng pangyayari natagpuan ni Shane ang sarili na sakay ng mga pulis habang may posas ang kanyang mga kamay. Iyak siya ng iyak dahil makukulong siya sapagkat sa isinagawang task ng mga pulis ay naiwan ang kamay niyang ebidensya sa paghawak niya ng patalim at ang mga dugo na mismo nanggaling kay Mr. Joy nagkalat sa kanyang mga damit. Halos mabaliw si Shane ng mga sandaling iyon dahil ang kamang mga niya ang nagpahamak sa sarili niya. Ang buong akala ni Shane ay sa presinto siya dadalhin ng mga pulis. Ngunit nagkamali siya nang dinala siya ng mga ito sa isang abandonadong sementeryo kung saan ay nandoon ang mga taong pinapatay ni Ryan at ang mga babaeng kinokolekta nito. At isa sa madadagdag sa listahan ay ang dalagang si Shane. Shane's POV. Madilim at puro talahi bandaan at mga bato-bato ang paligid. Marami mga nicho na halos labas pa ang mga bungo, kaya halos manginig ako habang kinakaladkad ng mga pulis. Sa likod ng mga malalaking bato at dikit-dikit ng mga nicho ay mayroong malaking kuweba kung saan doon nila ako pinasok sa loob. Marami pang pasikot-sikot kaming dinaanan hanggang sa narating kami sa pinakadulo kung saan ay nandoon ang lalaki na si Ryan, nakaupot na ninigarilyo. Pagkatapos ay nagpalit ng mga suot ang kapulisan at doon palang napansin ng mga tauhan ito ni Ryan at hindi totoong alagad ng batas. Very well. Ito lang ang sinabi ng lalaki na sobrang dilim ng mga mata na nakatutok sa akin. Basta na lang nila akong inihagis na parang walang kwentang bagay. Hindi akong pumatay sa ama mo. Nagkakamali ka ng iniisip. Agad kong sabi pero sa isang iglap ay naabot ng lalaki ang isa kong braso at mahigpit na hinawakan ang aking buhok at halos mamilipit ako sa sakit. You mean, your husband, don't you? Nagtatagis ang kanyang bagang na nakatitig sa akin at nang hindi ako makasagot ay binugahan niya ako ng usok ng sigarilyo niya. Nagkanda, ubo-ubo ako pero mas lalo lang niya akong pinaharap sa kanya sabay na humithit ito ng malalim at hinawakan ng sigarilyo at nilapit sa mukha ko. Kaya nanginginig ako at pilit na nagpupumiglas. Pero hindi ko makayanan ng sobrang lakas ni Ryan at gusto ko nang umiyak. Ngunit pilit kong tinatagan ng aking sarili at impit na kinagat ang aking ibabang labi na mas inilalapit pa sa akin ng sigarilyo at hindi ako makatingin sa apoy nitong nagliliyab. At lumapit pa ng lumapit hanggang sa kusang pumatak ang aking mga luha at sa isang iglap
ay itinulak niya ako ng malakas sa kama at bigla akong tumayo, ngunit isang baril ang bumungad sa akin. Don't you dare! Pagbabanta ni Ryan, kaya kahit na gusto kong tumakbo't sumigaw ay hindi ko magawa. Naghubad ng damit si Ryan, pagkatapos ay nilapitan ako at pinunit nito ang suot kong manipis na pantulog, at dahil wala akong suot na bra ay agad na tumambad sa kanya ang bilugan at mapuputi kong dibdiba. Hindi ako makagalaw dahil nakatutok sa aking leeg ang dulo ng baril nito. Nasa paanan ako ng kama hanggang napapagitnaan ng dalawa kong hita ang bewang ni Ryan, at hawak ng isa niyang kamay ang aking leeg pababa sa gitna ng aking dibdiba. Mabibigat ang aking paghinga dahil baka bigla niyang kalabitin ang gatilyo nito. Kung noon ay handa na akong mamatay, pero ngayon hindi na, dahil gusto kong maranasan ang magandang buhay na ipinagkait sa akin ng matagal na panahon. May sarili na akong pera at bahay. Gusto ko magkaroon ng isang pamilya at mamuhay ng normal. Kaano kamahal itong katawan mo at pinag-aksayahan ng milyones ng ama ko? Ramdam ko ang panggigigil sa kanyang tinig, pero hindi ako makapagsalita. Dala na rin ang kabang aking nararamdaman, at baka sa isang pagkakamali ko lang ay todas na ang buhay ko. Sobrang nag-enjoy ang ako sa'yo, kaya hindi kanya maiwan-iwan. Please, bigyan mo ko ng pagkakataon na magpaliwanag. Magtulungan tayo para madali nating malutas ang... And who the fuck you think you are? Napapikit ako ng mariin niyang sinakala kong bigla. Hindi na ako nagsalita, tiniyaan siya sa gusto niya. Habang naglalakbay ang dulo ng baril sa akin dibdib ay mas sumihigpit ang pagsakal niya sa akin, hanggang sa nilaro ng dulo ng baril niya ang akin dibdib. Lumiyad ako, kaya gumalaw-galaw ang aking mga dibdib dahilan para mabitawan niya ako ng bigla, at hindi siya makatingin sa akin ng diretso, kaya kinuha ko iyon na pagkakataon upang magubad pa sa harap niya. Handa akong iali ang sarili ko sa iyo. Gawin mo kung para usan mo hanggat gusto mo. Huwag mo lang akong papatayin. Parang aho mo. Ngunit mukhang nagkamali ako sa aking hakbang dahil malakas niya akong sinampal. Masakit at tumabingi ang aking muka, pero pinagpasalamat ko pa rin at hindi niya ginamit ang kanyang baril dahil kung sakali baka nahimatay na ako. Huwag mong babanggitin ang salitang awa dahil hindi ka nga naawa sa tatay kung pinatay mo pagkatapos mong pakinabangan. Galit na ani niya sa akin, kaya nanginginig na naman ako, lalo pat itinutok niya sa akin muli ang baril. Hanggang sa isang putok muli ng baril ang aking narinig at halos mawalan ako ng hininga ng ilang segundo. Akala ko'y ako ang binaril niya, pero tumama lang ito sa itaas ng ulo ko, kaya nabasag ang salamin ng aparador. Neil! Bend your fucking knee! Sigaw niya, pero dahil hindi ko maintindihan ay umiyak na lang ako nang umiyak sa harap niya. Dahil pakiramdam ko'y papatayin niya ako. Kaya napaluhod ako sa paanan niya at halos mahalikan ko ng kanyang mga paa. You're so fucking stupid! Sigaw niya muli at inangat ang buhok ko at pinatingala. Muli niyang itinutok ang baril sa noo ko, kaya tinaas kong aking dalawang kamay, hudyat ng pagsuko habang lumalandas ang aking mga luha. Huwag kang gagalaw hanggat hindi ko sinasabi! Mariin niyang utos sa akin at lumabas ng kwarto. Ilang minuto lang ay bumalik siya na may kasamang babaeng maputi at blonde ang buhok. Hubot-hubad ang babae na hindi ko alam kung saan ang galing. Basta ang alam ko lang ay ang gagawin nila sa harap ko. Hindi nga ako nagkamali na nagubad si Ryan ng suot at hindi ko siya kayang makita, kaya iniwas kong aking tingin. Ngunit nagalit siya at nilapitan ako. Open your dumb eyes! Don't pretend that you're a fucking virgin! Cause that's a fucking bullshit! Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig, kaya sinunod kong utos niya at iminulat kong aking mga mata at tumambad sa akin ang kanyang pagkalalaki na parehas niya galit na galit rin. Do it now! Umiling-iling ako sapagkat hindi ko kayang gawin iyon. Hindi dahil sa magmumuka akong baboy sa harap niya, kundi hindi ako marunong at baka mas lalo lang siya magalit sa akin kapag hindi siya nasiyahan sa akin. Ganitong ginagawa mo sa ama ko, di ba? Dahil matanda ng ama ko, kaya ikaw nagpapaligaya sa kanya sa paraan na alam mo. Kung expert ka sa pagnanakaw, alam ko na mas expert ka sa trabahong ito. Kaya gawin mo na dahil baka mapuno ako sa'yo at sasabog ang bungo mo. Sa akin narinig ay mas lalo kong kinabahan at alam ko ang mga kagaya niyang walang puso ay hindi malabong gagawin ang kanyang sinabi. Kaya sinunod kong utos niya at kahit nanginginig ang aking kamay ay hinawakan ko pa rin ang kanyang alaga at ibinukang aking bibig.
Pero hindi pa ito nakakadapos sa aking bibig ng sumingit ang magandang babae. I can do it better than her. Don't waste your time to that bitch. Kill her right away. Sad ng babae, tinaasan ako ng kilay, sabay na pinaharap sa kanya si Ryan at agad siyang hinalikan ng babae na agad din niyang tinugon at inihiga niya ito sa kama. Sakala ko nakahinga ng mabaling ang atensyon ni Ryan sa babae. Subalit ang akala ko na ipagpapasalamat ko ay mas malala pa pala ang susunod na mangyayari nang pinanatili niya akong pinaluhod habang pinapanood niya ako sa kanya kung paano siyang paligayahin ng babae. Tinatagan ko ang aking sarili at para akong kakapusin ng hininga dahil hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng pananakit sa aking dibdib na parang ayoko sa nakikita kahit na wala naman akong pakaalam sa kanila. Hindi ko na nasundan ang nangyari, basta nakita ko na lang na nasa ilalim na si Ryan at nasa ibabaw ang babae paharap sa akin at nagtataas baba ito sa kandungan ni Ryan. Kaya kitang-kita ko kung paanong gumalaw ang kanilang katawan. Sarap na sarap ang babae at para itong nababaliw dahil habang tumatagal ay palakas ng palakas ang ungol nito. Rinig na rinig ko ang mga ungol ni Ryan at nang umupo siya ay agad niyang pinaharap sa kanya ang babae at naghalikan sila. Doon ay hindi ko na nakayanan ng mga kababuyan nilang ginagawa at buong tapang akong tumayo at tumakbo palabas ng kwarto. Siguro sa kasarapan nila ay hindi na napansin ni Ryan ang pagtakbo ko. Kung saan-saan ako nagsusuot dahil sa tuwing makakita ako ng butas ay pumapasok ako. Nakikita ko naman ang aking dinadaanan dahil mayroong mga kandila na nakapatong sa mga bato pero walang katao-tao. May nakita akong maliit na butas at sa tansya ko ay kasya ako doon. Kaya sinubukan kong gumapang hanggang sa nakapasok ako sa loob ngunit laking gulat ko nang may biglang tumakip sa aking bibig at kahit na anong pagpupumiglas ko hindi ako makawala sa kanya. Shh! Hindi ako masamang tao. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kitang makatakas dito. Sa aking narinig ay tumahimik ako hanggang sa unti-unti niyang niluwagan ng pagkapit sa akin at binitawan ako. Sino ka? Paano mo ako matutulungan? Hindi ka tauhan ng demonyong iyon? Nanginginig kong sabi. Hindi. Katulad mo, isa rin akong biktima na pinaglalaroan niya. Ang buong akala niya ay nakatakas na ako pero narito pa rin ako sa kuweba. Sagot niya kahit na hindi ko siya nakikita ay naniwala ako sa kanya. Pero paano tayong makakalabas dito? May pag-aalalang sabi ko. Kumain ka muna. Alam kong gutom na gutom ka na rin. Sagot niya tilagay sa aking kamay isang pagkain at pagkagat ko'y matigas pero matamis. Saan ka nakakuha nito at paano ka? Pero pinutol niyang aking sabihin. Hindi na importante iyon. Ang kailangan mo lang gawin ay makakuha ng armas at susi ng kahit na anong sakyan para makatakas tayo dito. Sagot ng lalaki at tumangutang ako kahit hindi niya ako nakikita. Marami pa akong tinanong sa kanya pero isa lang ang sinagot niya sa akin na siyang nagpatindig sa aking mga balahibo. Muli niya akong tinulungang makalabas at eksaktong nasa labas na ako nang madatnan ako ni Ryan at agad niya akong tinutukan ng baril at nagpalingalinga siya. Tara na, sabi ko at buntapang kong kinuha ang kanyang braso at nauna nang naglakad. Sumunod siya sa akin pero nung mapansin niya ang sitwasyon namin ay agad niyang winaks ang aking mga kamay at katakot-takot na naman niya akong tinanong kung saan ako nanggaling at bigla na lang ako nawala. Hindi ko masikmurang ginagawa niyo sa kwarto at nung babae mo. Sabi ko kaya bigla niya akong pinihit paharap sa kanya. What did you say? Sabi niya pero dahil hindi ko siya maintindihan ay tinagalog niya na lang. Huwag kang umasta na parang may relasyon tayo dahil hindi yan mangyayari. Baka nakakalimutan mo na nandito ka sa teritoryo ko dahil nagbabayad ka sa pagpatay mo sa ama ko. Magsasalita sana ako na lumapit sa amin ang isa niyang tauhan at bumulong kay Ryan na agad naman sumilay ang galit sa kanyang mga mata. Kaagad siyang tumalikod at nauna naglakad samantalang ako'y kinaladkad ng tauhan niyang pabalik sa silid kung saan ako unang dinala. Wala nang babae at malinis na ang kwarto pero kahit na gusto kong mahiga sa kama ay pinagbabawalan ako. Nilagay ako sa malaking cabinet at doon ako pinatulog at ang masakla pa ay nilak ako dito. Hindi malang ako dito binigyan ng makakain. Sa sobrang pagod ko'y nakatulog ako sa cabinet hanggang sa may narinig akong boses sa labas. Dumapa pa ako para magkasya ang isang mata ko sa maliit na butas at tama lang na makita ko si Ryan na nakaupo sa kama habang nakaharap sa laptop. At kung hindi ako nagkakamali ay may kausap siyang boss babae. Yeah, I'm good. Everything is fine. I miss you so much, Ryan. Bigla siyang napiyok nang banggitin niya ang pangalan ng babae at nang sumagot ang babae ay ngumiti siya ulit.
Kahit maliit lang na mukha niya ang natatanaw ko ay banaag sa kanya ang saya sa muka at hindi ko makakailang sobrang gwapo niya lalo na kung nakangiti dahil may dimple siya sa magkabilaan niyang pisngi at siguro ay half Chinese lang siya dahil hindi naman singkit ang kanyang mga mata. Mapuputi ang kanyang ngipin at sobrang tangos ng ilong. You know how much I love you, don't you? Binawi ko ang aking tingin at muli ako napahiga at sa pagpikit ko ay bigla ko naalala kung paano nag-cruise ang aming mga landas. Mabait siya at tinulungan niya pa ako na magamot ang aking mga sugat. Pero imbes na magpasalamat ay ginawan ko pa siya ng masama. Yung larawan sa wallet niya. Aray! Napadaing ako na biglang kumulong ako sa sikmura at namilipit ako sa sakit. Kanina pa pala ako naiihi hanggang sa nakatulugan ko na lang. Tulong! Sir Ryan, pakibuksan ng cabinet at naiihi po ako. Sigaw ko pero hindi siya nakinig sa halip ay binato lang ako ng sapatos nito at may sinasabi siya pero hindi ko maintindihan. Gusto mo bang magkalat ako dito? Paghahamon ko dahil hindi ko talaga kayang pigilan pa. Hanggang sa narinig ko ang mga yabag niya papunta sa akin at binuksan ang cabinet. Kagad akong lumabas at tatakbo sana nang mabilis niyang nahawakan ang aking buhok kaya namilipit na naman ako sa sakit. Dinala niya ako sa banyo pero pagbukas ko ay may 4 na taong nagtatalik at halos masok ako sa mga posisyon nila. Mga tauhan ni Ryan ang 3 lalaki habang ang babae ay yung katalik ni Ryan kanina. Hindi ko masikmura ang babae at agad akong tumalikod sa mga ito. Nakita naman ni Ryan ang 4 kaya napamura na lamang siya at agad akong hinawakan sa braso ni Ryan hanggang sa nakalabas kami sa kuweba at doon ko palang napansin na umaga na pala. Hindi ako makakaihi kung hahawakan mo ko sa braso. Sabi ko tinignan niya muna ako nang nagbabanta. Anong laban ko dyan sa baril mo? Dagdag ko pa kaya agad niya akong itinula kaya naman naglakad na ako at naghanap ng pwede kong maihian. Bilisan mo! Ayokong pinaghihintay ako! Sigaw niya kaya tinaas ko pang aking 2 kamay at sinabing nagbawas ako dahil sobrang sakit ng tiyan ko. Narinig ko lang ang malakas niyang pagmumura hanggang sa hindi ko na siya narinig. Kaagad akong gumapang patungo sa kabilang bato para doon ako magtago at hindi ko na siya tinanaw dahil tumakbo na ako nang tumakbo pababa sa medyo bukirin na kahit masasakit ang mga dahon na makahiya na naaapakan ko sapagkat nakapaalang ako. Ang mga matutulis na maliliit na sanga na nababangga ko at makakati ng mga talahib ay hindi ko iniinda sapagkat gusto ko lang makatakas ng mga sandaling iyon. Hanggang sa kakatakbo ko ay tinalon ko ang may kataasan na alambre at halos mamilipit ako sa sakit nang hiniwa ng matulis na alambre ang aking mga hita. Napaluha ako sa sobrang hapdi pero kinaya ko pa rin tumayo na kahit tumatagas sa mga dugo ay tumakbo ulit ako ng tumakbo. Hanggang sa nakarating ako sa may batis at doon ay dumapa ako at uminom ng maraming tubig. Hinugasan ko ang aking mga sugat at sa sobrang pagod ko ay nagpahinga muna ako ngunit agad akong napamulat ng mata nang may narinig akong 3 magkakasunod na putok ng baril. At alam kong si Ryan iyon kaya bigla na naman akong kinabahan. At muli ay tumayo ako kahit na walang kasiguraduhan sa aking kaligtasan. Pero tumakbo ko ng tumakbo. Bahala na kung saan man ako dalhin ang aking mga paa. Lahat ay gagawin ko para mailigtas ang aking sarili kahit pa ang makipagpatentero kay kamatayan. Hingal-hingal ako nang makarating ako sa baryo at nanunuyo na lang ang aking mga sugat at halos matumba na ako sa sobrang pagod. May ilang mga kabahayan at alam kong hirap din sa buhay ang mga tao dito. Pumunta ako sa may tindahan na may mga nagkukumpula mga taong nagchichismisan at bago pa ako mawala ng ulirat ay napansin ako ng mga iyon hanggang sa tinulungan nila akong ibangon at yun na ang huli kong natandaan. Nagising na lang ako nang may nagpupunas sa mga binti ko kaya agad ako napabalikwas at agad rin ako napadaing sa sobrang sakit ng katawan ko. Huwag kang mag-alala, hindi kami masamang tao at tinutulungan kitang bumaba ang sinat mo at gumaling ang mga sugat mo. Bungad sa akin na matandang babae at sa tabi niya ay batang lalaki na may hawak na maliit na planggana. Saan ka ba nanggaling at marami kang sugat sa katawan? Saan ka ba nakatira, Ining? Wala ko akong maalala. Pagsasinungaling ko dahil kung hahaba lang ang aming pag-uusap ay baka kung saan pa mapunta. Hindi naman na nangulit pa ang matandang babae at sa halip ay tinulungan ako makaupo at inabutan ako ng kape at lugaw. Pagkatapos kong kumain ay muli ako natulog hanggang sa nagising ako ng madaling araw dahil may narinig ako mga kaluskos sa labas. Masakit pa rin ang katawan ko pero hindi katulad ng kanina na halos mamilipit ako sa sakit.
Lumapit ako sa pinto at binuksan ng bahagya ang kurtina at halos lumukob na naman ang takot kong nararamdaman nang makilala isang lalaki na kausap ang 3 lalaki at isang babae sa bakuran. Ang tauhan ni Ryan at Chuck ay ako ang hinahanap. Dali-dali akong pumunta sa bintana at tumalon ako ng maingat at halos gumapang ako papuntang likod. May nakita ako isang tao na may hawak na kalabaw at mga niyog sa kariton nito kaya naman ay nilapitan ko siya at pinakausapan. Sa malaking halaga na pera na ino-offer ko sa kanya ay pumayag siya. Sabay kami luluwas ng Maynila at bibigyan ko siya ng pera na ibinigay pa sa akin ni Mr. Chu. Walang sinayang na oras ang lalaki at pinasakay ako sa kariton, katabi ng mga niyog at nilagyan niya ako ng sako sa ulo para hindi halata. Hindi ko alam kung ilang oras ako nakasakay sa kariton hanggang suminto ang kalabaw at lumapit siya sa akin at tinanggal ang sako sa ulo ko. Pagtayo ko ay halos gumuho ang mundo ko nang tumambad sa aking harapan si Ryan na nakapamulsa at blanko ang muka na nakatingin sa akin. Sa sobrang sakit ng dibdib ko ay hindi ko na nagawang sumbatan ang matandang akala ko ay tutulungan akong makatakas. Ngunit sa kasamaang palad ay trinaydor niya ako. Agad akong pinusasa ni Ryan at ang matandang lalaki ay binigyan ng pera ng tauhan ni Ryan.